Hanggang ngayon, hindi natin alam ang dahilan ng hiwalayan ni na Catherine at Daniel. Makaliligtas ba sa akin yan? Pasensya na, hindi ako gumawa niyan. Pinagawa ko lang yan. Sabi ko sa gumawa, masyado naman mo namang galit ka kay Daniel. Ba't naman siya pinilas mo? Father, yan ang pinakamagagawa ko eh. Kasi naman, Father, kayo talaga mga problema namin, kayong mga lalaki. Gano'n. Nadamay pa ako. So, hindi natin alam ang dahilan, ha? Pero sigurado ko, mabigat ang dahilan. Kasi hindi naman basta-basta, kakalas na lang yung mga yan. 11 years pa naman. Diba? Sabi nga ni Catherine, yung nakikita nyo, yun talaga yun. Minahal ko talaga siya. So, sigurado ko, bigat ng dahilan. Lalo pat, kung titingnan mo yung mga pahayag ni Daniel, parang pwede pa naman eh. Parang gusto pa ni Daniel eh. Parang yung mga sinabi niya nung minsang interviewin siya ni Tito Boy Abunda. Kasi ang tanong ni Boy Abunda sa kanya, kapag napagod ka, iiwan mo ba siya? Ang sabi ni Daniel, ilang beses na po ako napagod, pero hindi ko siya iniwan. Ganun sana. Yan lang, hindi ganun eh. So, ibig bang sabihin, parang si Catherine pa ang bumitaw? Wag naman. Kung siya man, siguradong matindi ang dahilan. Sapagkat ang babae, lalong-lalo na yung mabuting asawa, mabuting girlfriend, mabuting nanay, hindi basta-basta bibigay yan. Hindi basta-basta bibigay yan. Kung walang matinding dahilan. Lahat kayang matiisin ang mga babae na ganyan. Kaya't kung bumitaw na, ibig sabihin matindi talaga. Kaya nga may kasabihan, ibang usapan na kapag ang babae ang sumuko talaga. Kasi bago sumuko yan, marami ng beses na nakipaglaban yan. Kaya lagi kong nauulit ngayon, di ba? Matindi talaga ang dahilan. Nakamamatay na yung dahilan. Mayroon akong crucifix dito. Alam niyo ito, akin na ito, binili ng nanay ko, bago pa ako pumasok ng seminaryo. So, ilang taon ako sa seminaryo? 10, tapos may program pa, 11. Ilang taon na akong pare? 17. So, magta-30 taon na ito. Magta-30 taon na ito. Don't get it? Hindi perfect yung pag-aalaga ko dito. Nadudumihan to. Hindi ko madalas malinis to. Pero iniingatan ko. Hindi nyo manapansin, nung ilapag ko sa altar, ginit na ako. Tapos dito, kanino ko pa kinakapa? Kasi baka matanggi ko, mabagsak. Kahit sa mga nililipatan kong kumbento, lahat yan, kapag ilalagay ko yan, sinisigurado ko, may babagsakan siya. Hindi siya babagsak sa baba para mabasa. No, iniingatan ko. Meron din akong basurahan, kasabayan to kasi papasok ako sa seminaryo eh. Basurahan, ginagamit mo yon. Ilalagay mo basura. Pero, iniingatan ko. Pag maglalagay ako ng basura, lalo na pag mga mabibigat, dahan-dahan. Kapag itataktak ko yung mga basura, dahan-dahan. Iniingatan ko. So you see, hindi perfect yung pag-aalaga ko. Hindi ko nga nalilinis. Ginagamit ko nga basurahan eh. Pero iniingatan ko. Ina-avoid kong magkaroon ng major mistake that can break
itong crucifix at yung basurahan ko. So sana nakita niyo yung logic na sinasabi ko, ha? When you take good care of things, those things will last. Kapag inaalagaan mo, tatagal ang inaalagaan. Ganun ang relasyon. Walang perpektong relasyon. Kasi walang perpektong tao. Pero tatagal ang relasyon pag inalagaan mo. In fairness, kila Katniel, bumalik talaga. No? Lalong-lalo na kay Catherine. Nakita niyo, walang mga pangit na salita. Walang paninisi. Ni walang patama. Paraphrasing, yung sabi niya, nagsimula ng may respeto, matatapos ng may respeto. Ganun sana. Bakit? Si Rane, huwag mo nang wasakin. Basag ne, huwag mo nang durugin para may maisalba ka kahit papano. Kasi sayang din yung 11 years. Nanay pa rin niya ng anak mo. Tatay pa rin niya ng anak. Kapatid mo pa rin niya. Magulang mo pa rin niya. Pagbali-balik ta rin mo man ang mundo, yun pa, isalba mo yun. Kung ano yung pwede mo pang isalba. Kaya sana sa ginawa ni Catherine, ma-realize ni Daniel, mas loyal si Catherine kaysa sa aso niya. Kasi yung aso niya, wala namang damdamin yun eh. Wala namang isipan yun eh. Pero ang tao, may damdamin at isipang nasasaktan. Kaya kapag pinapatawad ka pa rin, hindi ibig sabihin, hindi siya nasaktan. Kapag pinapatawad ka pa rin, ang sinasabi dun ay mas mahalaga ka, mas matimbang yung pagmamahal sa'yo kaya sakit na binigay mo. Ganon ang mag-ingat ng relasyon. Kang gagawa ng ikasisira ng iyong relasyon at kung masira man, salba mo kung ano pwedeng isalba. Ganon to the trillion times, super level times ang Panginoon sa atin. Kaya sana, salubungin natin siya, hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa araw-araw na dumating, siya'y sa ating salubungin sapagkat siya itong talagang nagmamahal sa atin.